Mula nang simulan ng United States na gamitin ang kanilang lakas militar para takutin ang Venezuela, sinubukan ng Rusya na ipakita rin ang kanilang kapangyarihan. Nakarating na sa Venezuela ang air defense ng Rusya at may mungkahing hypersonic missiles na ang kasunod. Sinusubukan ni Vladimir Putin na iparating kay Donald Trump na kasing lakas ng Rusya ang Estados Unidos. Nagpapakitang gilas ang dalawang pangunahing militar sa mundo at pinakita ng United States sa Rusya na mas malakas ang Amerika. Isang United States B-52 bomber ang nagpakita ng lakas at pinahiya ang Rusya sa tulong ng NATO allies. Inilapit ang lakas militar ng Amerika sa pintuan ng Rusya. Noong Nobyembre 13, iniulat ng United 24 Media na ipinadala ng United States ang B-52 bomber para lumahok sa pagsasanay at ipakita ang lakas ng himpapawid nila. Masyadong malapit sa Rusya isinagawa ang strike run, kaya nabahala si Putin. Ayon sa ulat, lumahok ang B-52 sa isang pagsasanay na nagsimula sa silangang Finland, malapit sa Gulf of Finland na hangganan ng Rusya at dumadaloy sa Baltic Sea. Lumahok ang Amerikanong bomber sa simulated strike sa Finland bago pumasok sa airspace ng Estonia. Doon, ang B-52 ay lumipad ng humigit kumulang 50 kilometro o mga 31 milya mula sa hangganan na pinaghahatian ng Estonia at Rusya. Sinabi natin na gamit ng Rusya sa Venezuela, sinusubukan ni Putin magpadala ng mensahe sa United States. Ito ang sagot ng Amerika. Lumahok ang United States B-52 sa multinasyonal na ehersisyo, kasama ang Finland, Estonia, at ilang NATO members. Habang lumilipad sa Finland, sinamahan ang B-52 ng Finnish FA-17 Hornet jet fighters. Pagmamay-ari ng Finland ang mga jet, pero gawa ito sa Estados Unidos. Ibig sabihin, ang ehersisyo ng NATO ay mas malaking pagpapakitang lakas ng militar ng United States laban sa Russia kaysa sa inaakala. May escort na fighter jet. Nagsagawa ang B-52 ng simulated na pagbagsak ng sandata sa Sotimporo firing range sa Finland. Malapit na binabantayan ng Russia ang kilos ng NATO sa Finland at napansin nila ang American bomber na umaatake roon. Gaya ng ginagawa nito sa loob ng mga dekada bilang bahagi ng militar ng United States, nagbigay pa ng dagdag na detalye ang Army recognition sa ulat nito tungkol sa ehersisyo ng NATO. Ayon dito, ang B-52 ng United States ay lumipad mula B-52 sa Louisiana. Dumaan sa Moron Air Base sa Spain, papuntang Finland. Pagkatapos magsanay sa Finland, sinamahan ang United States bomber ng ilang United Kingdom Eurofighter Typhoon at isang E-3A Sentry early warning at control aircraft. Ipinapakita nitong higit pa ito sa pagpapakita ng lakas ng United States sa ere. Ito ay ang NATO na dinadagdagan ang mensahe na ipinapadala ng United States sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano nagkakaisa at nagtutulungan pa rin ang mga miyembro nito. Sa kabila ng pagsisikap ni Putin noong 2025 na ilayo si Trump sa mga kaalyado ng Amerika sa NATO, napahiya siya bilang Pangulo ng Russia. Hinarap niya ngayon ang pagtalikod ni Trump na makikita sa pagpataw ng parusa sa dalawang higanting kumpanya ng langis ng Russia noong Oktubre. Ngayon, nagpapadala ang United States ng sandatang alam ni Putin na kayang magdulot ng malaking pinsala sa pintuan ng Russia. Wala nang magagawa si Putin dito nang hindi nagdudulot ng malaking international na insidente. Sabi pa ng Army recognition, hindi lang ipinapakita ng United States ang lakas ng himpapawid sa pagpapakita ng B-52. Maraming dahilan kung bakit ipinadala ng United States ang bomber nila sa Finland. Parehong taktikal at estratehiko. Simulan natin sa taktika. Ayon sa outlet, ang pagsasali ng maraming sasakyang panghimpapawid sa operasyon ng NATO malapit sa hangganan ng Russia ay nagpapakita ng plano ng organisasyon para sa posibleng airstrike laban sa kalabang tulad ng Russia. Ang B-52 ang pangunahing pambato dahil kaya nitong magdala ng maraming uri ng standoff at precision-guided weapons. Bahagi rin ng taktika ang pagsama ng mga fighter jet. Kayang magdala ng air-to-air missiles at sandata sa lupa ang Finnish Hornet. Malinaw ang taktika. Ibinabagsak ng B-52 ang mga bomba at ang mga Hornet o ang mga Typhoon ang nagpoprotekta sa eroplano habang ito ay naglalakbay. Binanggit ng Army recognition na ang Hornet ng Finland ay may Link 16 data links na gamit sa buong NATO. Ang LINC-17 ay sistemang komunikasyon na nagpapahintulot sa mga eroplano o kagamitan na konektado rito na magpadala
at tumanggap ng real-time na taktikal na datos. Ibig sabihin, parehong nakikita ng United States B-52 at Hornet ang impormasyon. Kaya lahat ng eroplano sa pag-atake ng NATO ay may malawak na kaalaman sa sitwasyon. Ang Link 16 ay literal na tagapagligtas ng buhay. Ayon sa paliwanag ng BAE Systems tungkol sa sistema, ang Link 16 ang pamantayan kung saan sinusukat ang ibang mga sistema pagdating sa ligtas na kaalaman sa sitwasyon habang nasa himpapawid. Ayon sa kumpanya, kinilala ng United States Air Force ang LINC 17 bilang mahalagang salik sa pagsagip ng buhay sa labanan dahil sa pinataas na kaalaman sa sitwasyon mula sa sistema. Kaya, ang pagsasanay ng NATO noong Nobyembre ay hindi lang tungkol sa pagsubok ng kanilang mga eroplano, nakatuon din ito sa pagtiyak na ang mga eroplano ay makakapagkomunikasyon kapag nagsasagawa ng mga operasyon. Malinaw na iniisip ng NATO ang pagsusuri na lumalampas sa kanilang sistemang pangkomunikasyon. Ayon sa Army recognition, ang Finnish fighter jet na nag-eskorta sa American B-52 ay tumutulong din sa Finnish Air Force na magsanay ng iba't ibang sandata, epekto, schedule, at pamamaraang di pa nila kabisado sa radyo. Dapat malaman ng NATO na maaaring magtulungan ang lahat ng gumagalaw na bahagi kung kailangan nilang umatake sa Russia mula Finland. Kaya, si Team Paro ay mahusay din para sa practice range ng operasyon dahil makabago ito at nagbibigay ng datos sa timing at bakas ng sandata. Kahit sa pagsasanay na walang totoong bala, sampal pa rin iyon kay Putin. Hindi na kailangang maghulog ng bomba ng United States mula B-52 para ipakita sa Russia na kaya nilang tamaan ang mga target. Pinayagan ng pagsasanay ang mga kaalyado ng NATO mula Spain, United Kingdom, Finland at Estonia na magsanay ng sabayang paglipad ng eroplano. Ang presensya ng mga bomber ng alyansa sa himpapawid ng Finland ay nagbibigay pagkakataon sa mga pambansang awtoridad at Air Defense C-2 na subukan ang real-time na pamamahala ng labanan sa iba't ibang bansa mula kay Moran sa pamamagitan ng pinagsamang Air Operations Centers ng NATO, kaguluhan sa Torohan at Bodo, pababa sa mga pambansang control at reporting centers, dagdag pa ng Army recognition. Pagkatapos, may estratehikong bahagi rin ang usapin. Makikita natin kung bakit napahiya at nagalit si Putin sa pagpapadala ng United States ng B-52 sa Finland. Mula Setyembre, ilang ulit nang pumasok ang mga eroplanong Ruso sa himpapawid ng NATO nang walang pahintulot. Naging seryoso ang mga insidente nang pumasok ang 20 Russian drone sa himpapawid ng Poland noong unang Setyembre. Kaya nagpadala ang Poland ng mga fighter jet para pabagsakin ang pinakamapanganib. Hindi pa rin tumigil ang Russia. Ilang araw matapos noon, 3 Mikoyan Gurevich, 31 fighter jet ng bansa, ang pumasok sa himpapawid ng Estonia ng 12 minuto. At hindi pinansin ang mga kahilingan na makipag-ugnayan. Muli, kinailangang magpalipad ng mga eroplano ng NATO para samahan palabas ang mga jet ng Russia. Ang pangyayaring iyon ay nagtala ng hindi bababa sa ikatlong paglusob ng Russia sa himpapawid ng NATO ngayong Setyembre pa lang. Marami pang iba ang sumunod mula noon. Pansamantalang isinara ng Belgium ang ilang paliparan matapos makakita ng drone sa paligid. Ayon sa Reuters, noong Nobyembre 5, may mga drone na namataan malapit sa ilang bus ng himpapawid na posibleng galing Russia. May hindi pa nakikilalang drone na lumipad sa mga military facility sa Czech Republic at naging sanhi ng abala sa air traffic sa 6 na paliparan sa Denmark nitong Setyembre. Itinigil ng mga paliparan sa Germany ang operasyon dahil sa mga namataang drone. Samantala, hinarap din ng Lithuania ang mga kakaibang military balloon na pumasok sa kanilang himpapawid na naging dahilan din ng pagsasara ng mga paliparan. Itinatanggi ng Russia na sila ay sangkot sa mga insidenteng ito na inilarawan ni Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen bilang mga kilos ng hybrid warfare na layuning maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa buong Europa. Iisa lang ang bansang galit sa NATO at may access sa mga drone at fighter jet na gamit sa ganitong paglusob. Ginugol ng Russia ang mga nakaraang buwan sa pagsubok sa NATO at pagpapakitang kaya nitong magdulot ng problema sa mga kasapi ng grupo sa Europa gamit ang lakas sa himpapawid. Maaaring inisip ni Putin na ang Europa lang ang haharap sa lahat ng drone at jet ng Russia. Pero hindi iyon ang nangyari. Ipinapakita ng pagdating ng mga B-52 sa Finland na handang suportahan ng United States ang mga kaalyado nito sa Europa gamit ang ilan sa pinakamagagaling nitong eroplano. Binigyang diin ng Army recognition ang isyong iyon
habang tinatalakay ang kahulugan ng kamakailang pagsasanay ng NATO sa pananaw ng estratehiya. Ang layunin ng pagsasanay ay magpadala ng malinaw na mensahe kay Putin na kaya ng NATO magpakita ng lakas sa buong Euro-Atlantic na rehiyon. Mahalaga ito sa mga bansang gaya ng Finland at Estonia. Parehong may border sa Russia ang dalawang bansa, kaya sila agad maaapektuhan kung magkalabanan ang NATO at Russia. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng B-52S para lumahok sa ganitong koordinadong ehersisyo, ipinapakita ngayon ng United States kay Putin na kaya nilang ulitin iyon at magagamit ang taktikang ito kung kailangan ng NATO isagawa ang pambobomba sa teritoryo ng Russia. Ayon sa Army Recognition, may gantihang elemento sa pagpapadala ng B-52 Saras. Desisyon ng NATO na i-deploy ang B-52H sa Espanya para sa Bomber Task Force Europe, layunin ng ika-26 ng Enero, na mapanatili ang flexible na presensya ng bomber sa teatro bilang tugon sa tumataas na aktibidad ng militar ng Russia. May long-range bomber patrol ng TU, 75 MES at TU, 100 at 60 na eroplano malapit sa Allied airspace, at ayon sa outlet, may papel din dito ang Norway. Ang Kokbodo sa Norway ay bahagi ng NATO exercise at opisyal lang binuksan noong Oktubre. Ang pagsali nito sa ehersisyo ng NATO ay patunay na kaya ng organisasyon gamitin ang mga pinakabagong kagamitan. Ayon sa Army Recognition, mabilis nagbabago ang posisyon ng NATO sa silangan. Sinusubukan ng organisasyon na bumuo ng isang estruktura na magpapahintulot dito na mangibabaw sa mga pangunahing rehiyon, kabilang ang Baltic Sea, Barents Sea, North Atlantic Ocean at buong Scandinavia. Ipinapakita ng ehersisyong ito na matagumpay at maayos na ang koordinasyon ng mga pagsisikap. Masamang balita ito para kay Putin. Habang tinutukso niya ang NATO gamit ang drone, tinutugon ito ng NATO sa pagpapakita ng posibleng kalagayan ng Russia kung magpasimuno ito ng gulo. Sa silangang bahagi, hindi rin nagkataon lang ang timing ng ehersisyong ito. Sa simula ng video, nabanggit namin na parehong kasangkot ang United States at Russia sa sigalot sa paligid ng Venezuela. Iyan ang pinakahuling insidente sa serye ng sagupaan ng dalawang bansa. Nabanggit na namin ang mga bagong parusa ni Trump laban sa Russia noong Oktubre, kung saan tinupad ng United States Presidente ang matagal na niyang banta dahil sa pagkainis niya sa pagtanggi ni Putin sa seryosong pag-uusap tungkol sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. Ang tugon ng Russia, ayon sa mga ulat ng makabagong diplomasya, ay magsagawa ng mga nuclear drill. Maaaring naghahanda rin ang United States na gawin ang pareho. Noong Oktubre, 30 iniulat ng National Public Radio na sinabi ni Trump na gusto niyang muling magsagawa ng nuclear weapons testing ang United States. Huminto tayo noon, pero dahil may ibang bansang nagte-testing, dapat nating gawin din ito, sabi ni Trump sa mga mamamahayag sa Air Force One. Idagdag pa ang Venezuela, sinusubukan ni Putin na gamitin ang bansa bilang proxy para takutin ang United States na sundin ang gusto ng Russia. Maaaring naging pagkakamali ito para kay Putin. May mga dahilan kung bakit ang pagpapadala ng Russia ng air defenses sa Venezuela ay isang napakabobong desisyon. At malalaman mo kung ano ang mga iyon kapag pinanood mo ang aming video na tumatalakay sa usaping ito. Balik tayo sa B-52. Malinaw na ngayon na ang United States at Russia ay naglalaban sa isang paligsahan. Kapag nagpakita ng lakas militar ang isang bansa, ginagantihan ito ng kabilang panig, ang pagpapahintulot ng United States sa kanilang mga B-52 na sumali sa mga kaalyado ng NATO sa isang ehersisyo malapit sa hangganan ng Russia ay maaring pinakamalaking pagpapakita ng lakas na nakita natin sa ngayon. Bakit? Ipinapakita nito kay Putin na buo ang suporta ng United States sa NATO at handang magpadala ng mga panghimpapawid na kagamitan anumang oras. Nauunawaan ng United States ang halaga ng silangang bahagi ng NATO. Ang kinakatawan ng pag-deploy na ito ay mas konkreto kaysa sa inaakala ni Putin na makikita niya mula sa NATO at lalo na mula sa United States. Ang mga ehersisyo na isinagawa ng B-52 at ng mga kasamahan nito sa NATO sa Finland ay hindi lamang simboliko. Hindi ito ang United States na nagpapadala ng bomber malapit sa Russia para lang ipakita na kaya nila. Kasama ang bomber sa mga ehersisyong posibleng makaapekto sa totoong buhay. Napalakas na ang ugnayan sa pamumuno at malinaw nang ipinaabot na anumang agresyon ni Putin sa silangang Europa, kung meron man, ay hindi lang lokal na puwersa ang susupil dito. Ang mga drone na ipinapadala ng Russia sa mga bansang Europeo ay tinutugunan ng mga lokal na aksyon. Kapag itinuloy ni Putin
magpapadala ang United States ng long-range strike asset na kayang tumama sa mismong Russia kung kailangan. At naroon din ang Finland. Dahil sa sobrang pagtutok sa bahaging iyon, ang United States at ang B-52 nito ay kakalaro lang ng papel. Sa huling aerial exercise ng NATO, madaling maliitin ang halaga ng partisipasyon ng Finland. Nang sinalakay ni Putin ang Ukraine, halos neutral ang Finland. Kahit madalas mainit ang relasyon ng Finland at Russia, mukhang hindi pa rin iiwan ng Finland ang neutralidad para sumali sa NATO. Kung tutuusin, ang relasyon ng Russia at Finland, lalo na sa aspeto ng kalakalan, ay lalo pang napapalapit. Ayon sa Observatory of Economic Complexity, tumaas ang export ng Finland papuntang Russia mula dolyar 170 milyon hanggang dolyar 258 milyon sa pagitan ng Enero 2000 at 21 at Enero 2022. Kasabay nito, umabot sa 105 bilyon ang ginastos ng Finland sa pag-aangkat mula Russia. Ito ay 354% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon at tumaas ng 141% ang pag-aangkat. Noong nakaraang taon, dolyar 434 na milyon lang ang halaga nito. Pinili namin ang panahong ito sa kalakalan ng Finland at Russia dahil ito ang bago nagpasya si Putin sa lakayin ang Ukraine, na nagbago sa lahat. Ilang sandali matapos pumasok ang puwersa ng Russia sa Ukraine, nagbago ang Finland mula sa may maayos na ugnayan sa Russia tungo sa bansang labis na nag-aalala na baka hindi tumigil si Putin sa Ukraine kung mananalo siya sa digmaang sinimulan niya. Noong Abril 4, 2023, mula pagiging neutral, ay naging miyembro ng NATO ang Finland. Nagpadala ito ng malinaw na mensahe kay Putin na handa itong ipagtanggol ang sarili laban sa kanyang agresibong taktika. May militar ang Finland na abot 200 at 80,000 katao tuwing digmaan. Ayon sa British Broadcasting Corporation, mayroon din itong 70,000 reserba at nagsasanay ng 21,000 conscript bawat taon. Pero higit pa riyan, binigyan ng Finland ang NATO ng mas matibay na presensya sa mismong pintuan ng Russia na siyang ginamit ng United States para ipahiya si Putin. Sa pag-deploy ng B-52 bomber, akala ni Putin mapipigilan ng digmaan niya sa Ukraine ang paglawak ng NATO. Ang nangyari, naengganyo ang mga bansang dating ayaw sumali na maging bahagi ng organisasyon. Pagpasok ng Finland sa NATO, agad itong naging mahalagang bahagi ng Defense Collective. Ang bansa ay naging bukas sa kanilang layunin na dagdagan ang kanilang gastusin sa depensa, na siguradong ikinatuwa sana ng Administrasyong Trump. Si Trump mismo ay naging bukas sa kanyang saloobin na ang mga miyembro ng NATO sa Europa ay hindi nagbabayad ng patas na bahagi at iminungkahi pa niya na maaaring maging kondisyon ang tulong ng United States sa ibang miyembro ng NATO kung magbabayad sila ng mas malaki. Noong kampanya niya para sa ikalawang termino bilang Pangulo, seryoso ang Finlandia sa mga pangakong gastusin. Noong Abril 1, iniulat ng Breaking Defense na nangako ang mga taga-Finlandia na itataas nila ang kanilang taunang gastusin sa depensa sa 3% ng gross domestic product o gross domestic product ng bansa pagsapit ng 2020. Ito ay maglalagay sa Finlandia ng 1% na mas mataas kaysa sa dating rekomendasyon ng NATO na lahat ng miyembro nito ay maglaan ng hindi bababa sa 2% ng kanilang gross domestic product para sa depensa. Simula noon, in-adjust ng NATO ang rekomendasyong ito sa 5% na inanunsyo noong Hunyo. Mabilis tumugon ang Finlandia. Ayon sa Helsinki Times, na layunin nitong maabot ang 5% gross domestic product target sa 2032. Mahalaga ang salitang pangako na ipinakita ng Finlandia na marami sila. Ang bagong ehersisyo ng NATO na nagbigay daan sa United States na ipakita ang B-52S kay Putin ay halimbawa ng ganitong pangako. Ayon sa Army Recognition, para sa Finlandia, ipinapakita ng pag-escort sa B-52 sa Timporo ang mabilis na paglipat mula pagiging non-military ally tungo sa pagiging frontline ally na konektado sa air defense ng NATO. Dato, maari mo pang sabihin na nakikipagtulungan ang United States sa Finlandia upang magpakita pa ng mas maraming demonstrasyon ng lakas ng Amerika sa himpapawid. Nabanggit namin sa video na ang mga fighter jet ng Finlandia na sinamahan ang B-52 ng Amerika ay mga American-made Hornet.
Hindi na magtatagal ang Hornet dito. Pumayag ang Finlandia na bumili ng 64 F-35 mula Amerika at natapos na ang una sa huling yugto ng paggawa mahigit 1 linggo na lang bago ang NATO exercise na nabanggit sa video. Baka ito talaga ang pakay ng ehersisyo. Ang pagdating ng Amerikanong B-52 sa Finlandia para sa ehersisyo malapit sa hangganan ng Rusya ay mensahe ayon sa mga dahilan na napag-usapan natin. Ngunit sa likod ng mensaheng iyon, may isa pang ipinapadala kay Putin para sa Amerika mula sa mga kaalyado nito sa NATO. Kahit hindi nagpapadala ang United States ng sarili nitong mga eroplano sa teritoryo ng NATO, magkakaroon pa rin ito ng malaking presensya sa buong Europa. Marami sa mga miyembro ng NATO ang gumagamit ng mga jet na gawa sa United States at ginagawa nila ito dahil alam nilang ang mga jet na ito ang nagbibigay ng pinakamagandang pagkakataon para harapin ang mga aerial asset ng Russia. Kung kailangan nila, may dos-dosenang F-35 na magagamit ang Finland. Alam ng militar ng United States ang mga eroplanong iyon dahil gawa ito ng Amerika. Kung ipinakita ng Nobyembre na ehersisyo ang mahusay na pagtutulungan ng United States-Finland at iba pa, lalo pa itong pagtitibayin ng mga susunod na ehersisyo habang lalo pang inilalapit ng Amerika ang sarili nito sa estruktura ng silangang bahagi ng NATO, isa itong pagpapakita ng lakas kung meron man. Kung sakaling maramdaman ng NATO na kailangan nitong atakihin ang Rusya, mas madali na nila itong magagawa ngayon kaysa dati. Simula nang salakay ni Putin ang Ukraine dahil sa matapang na depensa ng Ukraine at pamamalakad ng Rusya, mas mahina na ngayon ang Rusya sa airstrike. Bumibigay na ang air defense ng Rusya at nalalantad ang mga kahinaan na sinasamantala ng Ukraine at posibleng samantalahin ng NATO. Panoorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa bagong NATO exercises sa Europa. Salamat sa panonood.